Magandang umaga po sa inyo lahat. Happy Sabbath po. Sabbath. Ako po si Antoinette Orga. August 23 po. Last Saturday, nabaptize po ako. Pero bago lang po ako dumadalong. Nagulat lang ako kasi meron nagtanong sa akin na bakit daw ako magpapabaptize, bago lang ako. Ang sagot ko, mga brother and sister, bakit kailangan kong patagalin? Nakita ko yung totoong tahanan ng Diyos at yung totoong salita ng Diyos. Actually, sister and brother, I have a cancer, bone marrow cancer. I have a stage 4B. Malapit na po yung buhay ko. Pero nagpapasalamat po ako kay God dahil nakita ko kung saan siya talaga. Kung sino at ano ang totoong reliyon. Kumbaga, sa totoo lang po, igorota ako eh. Wala po kaming religion. Taga-Mangkayan Benguet po ako. Pero actually, napaka-bless ko. Napakasaya ko. Kasi nakita ko yung totoong mga tao. Katulad nyo, hindi ako iba. Hindi nyo pinaramdam sa akin na iba ako. Kasi actually wala po akong kapatid. Wala na po akong nanay. Nanay ko po namatay nung pinanganak ako. Kayo kakambal ko po namatay din nung pinanganak kami dalawa. Lolo't lola ko lang po ang nag-aalaga sa akin. 137 years old na po sila. Nasa Benguet po sila. Opo. 137. Tapos, nag-asawa ako dito. Gusto ng tatay ko yun, yung lalaki. Kaso po, sobrang seloso, may bipolar disease po siya. Ibig sabihin po sa mayaman, bipolar, pag po sa mahirap, baliw. Advance po yung utak niya. May kausap lang po ako na ibang tao or katulong. Nagsiselo siya, nananakit siya. Maganda po ang buhay namin kasi po mayaman sila. May anak po ako, isang 22 years old at kambal na 15 years old. Nasa Amerika po. Nasa tatay ko po. Napadpad lang po ako dito sa Nagpayong Kenneth last 5 years. Dahil po naghiwalay po kami ng asawa ko ng 10 years. Yung asawa ko po talaga is nananakit po. Hinulog po ako sa second floor. Nakoma po ako ng 3 buwan. Sobrang swerte ko po kasi binuhay pa ako ni God. Ibig sabihin, kaya niya ako binuhay kasi meron pa siyang plano para sa akin. Paano makilala ko kayo? And then, after 10 years, nakilala ko yung naging boyfriend ko, dinala niya ako dito. Siguro hindi ako swerte pagdating sa taong pagmamahal sa akin. Kasi iniwan din niya po ako, pinagpalit niya ako sa taong may asawa. Pero hindi po sumama ang loob ko. Kasi nung time na iniwan niya ako, tumalon po ako sa ilog Pasig. Hindi po ako nagbibiro. Tumalon po talaga ako. Kasi ang katwiran ko, tinatanong ko siya bakit lagi na lang, ilang beses na to. Kaya po ako tumalon kasi walang sagot sa mga katanungan ko. Pero hindi po ako nalunod. Meron pong sumagip sa akin na 2 nangiisda. Namimingwit po sa tabing ilog dyan po sa sisig. Hindi po ako marunong lumangoy. Na pwede po akong malunod. Ibig sabihin, mabait po talaga si God. Tapos nakilala ko po sila Brother Ray after 1 week.
Diyan po sa Yakan. Kinausap po ako, nag-i-study po si Brother Yul, si Brother Romeo, at saka si Brother Hector. Tinawag lang po ako, pumasok po ako sa church nila. No question asked. Kasi feeling ko parang may tumatawag sa akin kakaiba. Simula na nag-study ako sa kanila, nakihalubilo, alam ko na nandun siya yung presensya ng Diyos, nararamdaman mo. Actually po, nung binaptize po ako nung last week, puro trahedya po ang nangyari sa akin. Bawal po akong mag-bend. Di ba po binebend pagka binabaptize? Bawal po ako noon. Hindi po nasabi nung sa nagbaptize na bawal po ako i-bend. Tiniis ko po yun, 2 beses po ako binend. Pag-ahon ko, pulang-pulang po ako. Sobrang sakit. Pero hindi ako nagreklamo. Kasi feeling ko nandito si Satanas nasa likod ko. Gusto ko po talaga mabaptize kasi gusto ko po pagdating ko sa bayan. Actually po bukas uwi lang po ako. Gusto ko po madala yung salita ng Diyos para sa mga grandparents ko at sa mga kamag-anak ko. Sana po kahit pa paano pag dumating ako doon, na-explain ko. Alam ko po na marami po akong dadaan ng hirap. Pero alam ko nandito kayo. Malay niyo po, kasi po ang layo po ng Christian Church doon is 4 na oras. Pero gusto ko po sana magkaroon ng church doon sa amin sa Benguet. Hindi naman po ipagkakaitig yun eh. Kasi alam ko, mahal na mahal tayo ni God. Mahal ako ni God. Ilang beses ko na pong napatunayan yun. Kaya sobrang bless ako. Yung mga hindi pa po nakakapagpabautismo dyan, lahat po ng tao, binibigyan ng trial ni God. Pero hindi po siya nagbibigay ng hindi po kaya. Kasi ako, tanggap ko na po kung kailan, saan, paano ako mamamatay. Kasi tinapat na po ako ng doktor, ng beses na po ako nagpa-opera. Malaking pera na po yung nagastos namin pero wala. Pero ngayon, sabi ko, God, nagpapasalamat ako kasi tinakay mo ko kung nasan ako. Lagi na lang po akong umiiyak kasi sobrang touch ako kasi lagi niya akong tinutulungan, lagi niya akong ginagabayan para ko siyang magulang nating lahat. Inaakay niya tayo sa tamang landas. Kahit na maraming pumupukol o maraming nandiyan si Satanas. Pero nandito pa rin tayo. Tingnan nyo kanina, konti lang tayo. Pero ngayon, madami na. Happy Sabbath po. Marami pong salamat. At ngayon, naramdaman ko yung totoong na may kapatid din ako. Marami pong salamat. Thank you po.